Iminungkahi ng Health Department na pag-aralan muna ng PhilHealth ang ipatutupad nilang increase sa monthly contribution. Samantala, target naman ng DOH na masugpo ang malnutrisyon sa bansa sa loob ng 2 taon. Si Joshua Garcia sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, pagtugon sa malnutrisyon at kasalukuyang usapin sa taas singil ng PhilHealth sa mga miyembro nito. Ito yung mga issue na binigyan linaw ng Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa. Audrey, kung ang kakawaran ng kalusugan ang tatanungin, kailangan munang pag-aralan ng PhilHealth ang kanilang pagpapatupad ng pagtataas sa premium monthly contribution. Ayon kay Secretary Herbosa, isa sa kanyang mga rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang ibaba sa 4.5%, ang itaas dito imbis na 5%. My recommendation is to start from where we stop, not the current 5%. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Dagdag pa ng kalihim, may sapat na pondo ang PhilHealth para magpatuloy na magbigay ng benepisyo at serbisyo sa kanilang mga miyembro. My position is I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. Samantala, Audrey, target ng kagawaran ng kalusugan na masugpo ang malnutrisyon sa bansa sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Inisa-isa ng Department of Health ang mga nais itong reforma sa health services para matugunan ang mga isyu sa kalusugan sa bansa. Ayon kay DOH, Secretary Ted Herbosa nga ay mayroon siyang 8 pangunahing mga prioridad para mas mapahusay pa ang healthcare system at matutukan ang mga illnesses sa bansa. Ito ay ang immunization, nutrisyon, maternal mortality o kapakanan ng mga buntis, tuberculosis at HIV, road safety, non-communicable disease gaya ng hypertension at diabetes, agaran detection sa cancer, at digital health o yung digitalization para ma-centralize nga yung mga health records, information at iba pa. Sa kasalukuyan naman kasi, Audrey, ay nasa 27% ang rate ng child stunting sa bansa o yung pagkabansot dahil sa malnutrisyon. Katumbas ito ng 3 sa 10 batang Pilipino. The Philippines deteriorated. We went down. Our nutritional rate, our life expectancy went up, but our nutrition didn't improve. Bakit? Yung feeding program natin mali. Ini-feed natin sila at age 3, yung daycare, age 3 or 4, huli na yon. If we feed natin sila sa school age, huli na yon, stunted na yung brain nila. Ayon pa kay Secretary Herbosa, Audrey, dapat na mabigyan ng tama at sapat na nutrisyon ng mga bata mula pa lang sa sinapupunan ng ina o yung first 1,000 days na dapat masigurado na hindi junk food kundi masusustansyang pagkain na may bibigay sa mga bata. We need innovation. We need a human capital that will drive the economy forward. So we need to save these children through the first 1,000 days. Dagdag pa ng kalihim, kailangan din paigtingin ang health literacy o yung edukasyon para sa publiko, partikular sa mga ina na nagdadalang tao kung paano mapapangalagaan ng tama ang bata sa kanilang sinapupunan hanggang sa ito ay maisilang. It's a tall order. Changing nutrition from 3 out of 10 children to 0 stunting. Yun ang goal natin. But we need to educate mothers. We need to educate everyone. Audrey, samantala nanawagan din si Secretary Herbosa sa mga miyembro ng media na tulungan ang kagawaran na ipaabot ang impormasyon sa publiko hinggil sa kung paano nga mapapangalagaan ng kalusugan at gayon din maitaas ang kamalayan ng mga pamilya sa mga komunidad sa kung paano malalabanan ang malnutrisyon. Audrey? Okay, Joshua, may mga iminungkahi ba ang DOH kung paano masisigurado na masustansya yung pagkain na matatanggap ng mga bata sa kanilang first 1,000 days? Yes, Audrey, butit na itanong mo yan. No? Bukod dun sa health literacy na nabanggit ni Secretary Herbosa, ay isa sa mga minumungkahi o rekomendasyon niya ay gawing o ibalik sa home cooked food o lutong bahay yung mga ipapakain sa mga bata para sa kanilang first 1,000 days para nang sa gayon ay matiyak na sapat yung nutrisyon na makukuha nila sa mga feeding program. At kung saan nga ay katuwang nila dito o sa pamamagitan ito ng kanilang kolaborasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa mga non-government organizations. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.